Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, acquired US citizenship. Katapusan na ba natin ito? Yung mga former Filipinos, mga dual citizens, kasi nanggaling tayo sa naturalization process to become a US citizen. Now that President Trump is back in the office and he's really hot and heavy when it comes to immigration, will he take away our U.S. citizenship during his term? Bago mag-react, panoorin muna ang ating explanation kung maapektuhan ba tayo ng mga naturalized U.S. citizen during his term. Details coming back. So medyo madami ang concern sa ating mga kababayan now that President Donald Trump is back at the White House. Kasi nga, grabe yung operation nila to deport those illegal immigrants. At syempre, yung mga kababayan natin, nagiging concern kasi madami silang naririnig or may napapanood sila that President Trump might take away your U.S. citizenship through naturalization process. So pag-usapan natin yan dito sa video ito. Kasi napapanahon at talaga bang pwedeng mawala sa atin ang pagiging naturalized U.S. citizen during his term. At ipapakita ko din sa inyo yung mga cases under denaturalization kasi nangyayari talaga ito. Yung isang national ay naging U.S. citizen pero na denaturalized because of these cases. So, yung isang case na nabasa ko, medyo popular yon sa PhilAm community. Kailangan na ba tayong mag-alala or katapusan na ba ng mga former Filipino and dual citizens dahil nagbalik na si President Trump? Isa-isahin natin. Una sa lahat, ang denaturalization process ay hindi basta-basta. This is a very serious, heavy process. It's very expensive too para sa gobyerno ng US. Hindi ko sinasabi na hindi ito nangyayari. Nangyayari talaga ito. May mga na-denaturalized na mga individual dahil sa mga cases that they are involved. Keyword, cases. Kung ikaw ay isang former Filipino or dual citizen and a law-abiding citizen of the United States, I don't really think you will have a problem on this department. Kasi hindi naman nila basta-basta kukunin lang yung US citizenship mo through naturalization dahil gusto lang nila. It does go through a process na mahaba, magastos. So, to address this concern, kasi nga, nagsulputan yung mga email ng WhatsApp messages ko dahil dito na concerned sila about their status in the United States. Even yung mga green card holder natin na mga subscribers, medyo concerned din sila. Ang masasabi ko lang, if you don't have any case, you went through the process legally, I don't really think you will have a problem. It's not gonna be taken away from you. Gaya nga ng sabi ko, ipapakita ko sa inyo yung mga denaturalization cases na nangyari sa Amerika na na-denaturalize talaga yung isang individual. Pero sa atin, mga former Filipinos, dual citizens, na legal talagang nag-process ng papeles sa US at mga law-abiding citizen, walang cases, then I think we are good. Unless there's a drastic change during his term, at hindi naman pwede overnight yun kasi then again, it will go through a due process. Kasi hindi naman basta-bastang magkikreate lang siya ng law without going through the House and the Senate. Ganon din yun dito sa Pilipinas. Kaya, huwag masyadong mag-alala sa ating mga kabayang former Filipinos at mga dual citizen. Kasi ako, dual citizen din ako. Pero, it was never my concern or it was never my worry. Kasi nga, alam ko naman, nakuha ko yung status ko through legal process. Hindi naman tayo nag-shortcut, hindi naman tayo naging illegal sa Amerika
Wala naman tayong kinasangkutang kaso doon. So, we're on the good side. So, kaya tayo gumawa ng video ito para naman makampante, mapanatag yung loob ng ating mga kababayang former Filipino and dual citizens na hindi naman po basta-basta nangyayari yun. At ito yung mga denaturalization cases na involve kung ipaprocess ka to remove your acquired U.S. citizenship. So, ito yung mga cases under denaturalization. 37.5% Operation Janus cases. Ito is under USCIS, kung may nakita silang fraud on your paperwork and stuff. 13.1% prior criminal activity. I don't really believe our kababayans who are former Filipinos and dual citizens are involved in this kasi sa process pa lang sinasala ka talaga. May criminal background checking kapag nag-a-apply ka ng naturalization. Hindi din kasi basta-basta maging US citizen. Dadaan at dadaan ka rin sa process. Matinding process with biometrics and everything, making sure na yung mga fingerprints mo ay hindi match dun sa criminal na hinahanap nila. 11.9% fraudulent documents. So, kung pinike mo yung mga dokumento mo during your naturalization process, maghanda-handa ka na. 9.5 sex and child-related claims. Pretty much self-explanatory. 7.7%. Ito yung case na sinasabi ko na very common into the PhilAm community. Yung marriage fraud. Kasi may iba that they only get married for green card, then become naturalized, then ganun, magde-divorce, and that's a major red flag. Kaya, sabi ko nga, sa Filipino-American community, this is very common. So, dun sa mga gumagawa nun, kung mahuli kayo, good luck na lang talaga. 6.6% terrorism-related activity. 5.4% war activities. So, di ko alam kung may involved ba na former Filipino or dual citizens dito sa channel natin when it comes to war kasi ang tagal na nung gera na nangyari, hindi pa ako pinapanganak noon. 4.8, immigration issues. So, ito, very common din ito. So, may mga iilan-ilan siguro talaga. May mga cases siguro na mga Pinoy who went through the denaturalization process dahil sa mga cases na ito na final. Kasi ito yung basihan nila to denaturalize you. The very common, like I said, is marriage fraud, yung peke yung dokumento, ito immigration issues, and the last one, 3.5, is unclear. So, hindi siya na-determine kung ano yung na-case. But yes, etong mga kasong ito na nabanggit natin are very serious. Like I said, you have to go through a very serious process and a very expensive one kung i-denaturalize mo nila yung naturalization mo as a US citizen. Kaya, wag na tayo mag-alala kabayan kasi hindi naman tayo apektado sa mga ganito. Tsaka yung mga napapanood nyo din, make sure that it comes from a legitimate source. Magbasa kayo ng article, go through a legitimate website, may USCIS naman kasi under ito sa department nila. May speech naman si President Donald Trump kung sino talaga yung after nila with the mass deportation. May 24 Pinoy na nga na na-deport with criminal cases involved sa Amerika. So, seryoso talaga siya. Pero, I don't think with our category under former Filipinos and dual citizens, affected tayo. Even dun sa mga green card holders, if you got your status as a resident of the United States legally, I don't really think you will have any problem with it. For as long as it's legit, no fraud involved, then you're good to go. So, this is the latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Ipon Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating mga kaya. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.